So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, wag natin patagalin to. Yung re-review nating battle ngayon ay request nung June pa. So ang tagal na, July, August, September, October, November. So 5 months na pending yung request na to, kaya di na natin patatagalin to. So shoutout kay Ronel Balbuena. So boss, sana active ka pa sa channel natin. Sana nandito ka pa sa channel natin. Sana naabutan mo. Sana mapanood mo tong battle na nirequest mo sa akin 5 months ago. So, pasensya na. Pero, yun. Lagi ko naman sinasabi sa inyo. Lahat ng request, marireview. Malilista. Hindi lang natin sure kung kailan. Pero, lahat ng request nyo, sinulat ko yun sa notebook natin, kaya andito yun lahat. Okay, so kung yung request mo is matagal na, antayin mo, no, marireview yan as soon as possible. Pero yun, ang dami lang natin naging project sa channel natin ng mga nakaraang buwan, kaya medyo natagalan. So yun, pero bawi ako bago matapos ng taon na to, para ayun, sinabi ko naman yung initial plan ng 2025, di ba? So, 2013 Isa Buhay, tsaka yung 1UP 5, pagsabay natin yon. Then, free ulit tayo sa February onward. So, pilitan natin na maging updated sa mga request nyo. Yun lang naman yung ano ko. That's the goal, no? So, yun. Malapit na natin matapos yung mga tournaments sa mga past tournaments sa Flip Top. Isa Buhay 2013 na lang naman eh. So, kung ikaw bago ka sa channel natin at may request kang battle, at kung yung i-request mong battle is nasa tournament 2014 Isa Buhay hanggang 2024, uploaded na yan sa channel natin. Na-review ko na yun lahat. Okay? So yun, check nyo na lang siguro sa channel natin. Ang dami na nating vids, pang 859 na ata tong vids na to, yung video na to. So you can check it on our channel. Okay, so yun, Mot versus Civil, Mot versus Civil, Ronel Balbuena, shoutout sa'yo. Pasensya na kung natagalan, pero sana mapanood mo pa to, sana active ka pa. And let's go. Sino na? Unang banat daw kay Civil, pakinggan natin. Yo, kamusta na? Mr. Makatang kung umasta, feeling true Pinoy gangsta. 24 oras daw gumawa ng lyrics, pero verses walang kwenta. Gago yung verso kung masakit, puro punchline at kicking lyrics, tatamaan kahit na sino. Ngayon paano ka lulusot sa bars ko kung hindi ka nga makatakas sa rehas na anino? Magiging king of the underground ka lang kapag nilibing kita ng buhay. Tas I'ma take you higher, sabay bato pa ibaba, tags lupa, hindi ko na kailangan maghukay. Kaya beware sa mga setup kong conflict na kapag binuga, malaglak pag pumutok. Ang labang tayo magmimistulang hijack. Ako magkokontrol ng tensyon habang ume-ere ka sa tuktok. Tangina, delikado buhay mo sa akin, kaya dapat hindi ka na lumantad. Hindi mo ba napansin, intro pa lang may death threat ka na kaagad? At diba sir, galing to ng Calabarzon tryouts? Ang ina, may Caviteñong madadala. Yung champion nga ng division nyo, dinurog ko, ikaw lang na tinalo pa niya kaya? Kasi nga Mot, wala ka namang naiambag sa hip-hop, kaya mas lalong wala kang pwedeng ipagdamot. Kasi hindi ka magaling at hindi ka nagagaling kahit pa na maggamot. Wala kang bilang tang ina kasi nga wakamot. Ang magagawa mo na lang pagkatapos ng laban natin, magkamot. Dahil pag ako nag-aral at nag-isip, hindi lang kilay, pati buhok ko sunog. Pag ako nagsusulat, hindi lang papel, pati lamesa, tupok. Pag ako nag-iinsayo, maladragon sa sobrang init ng bars, parang apoy kapag binigkas. Kaya sigurado pag nag-spit ako sa gubat, forest fire ang labas. So ano, ako lang magpapasiklab? Eh di dapat sa akin lang yung karangalan. Ang saklap isipin na may hat ka sa pangalan pero di mo ako kayang bigyan ng mainit na laban. Kaya Mot, binabalaan kita, wag mo akong bubulabugin sa mga bagay na hindi ka mapanatag. Tandaan mo, gamo-gamo ka lang kaya malamang sunog ka kapag ako nagpaliwanag. Tangina Mot. Time. Unang ba? Okay. Round 1 ni Civil. Tayo na kasing ingay kasi nung motor eh. Actually, rinig talaga yung motor no? Nasa labas sila na day 3, no? Hindi ko alam kung ito ba yung first time na nagkaroon ng day 3 sa
ahon event, no? Kasi madalas naman day 1 and 2 lang yun, 'di ba? Sa 'di ba yung etong mga nakaraan, no, yung mga prior years ahon day 1 and 2 lang naman. So I don't know if yung day 3 kung ito yung pinakaunang ahon na may day 3, no. And yun, nakita mo yun, nasa labas lang sila ng venue. Siguro tapos na yung ano nito. So sa mga tapos na natin yung Isa Buhay 2015 eh. So after ng ano to, no, for sure after ng Isa Buhay finals to, 'di ba? So enlighten me na lang sa sa comment section. Pero sa pagkakaalam ko nung na-review natin yung Isa Buhay finals, that's day 2, 'di ba? Madalas naman day 2 yung ahon finals. Then ito day 3. So basically tapos na yung yung battle. So siguro dagdag na lang to, no. So ito yung first time na nagkaroon ng day 3. So pero enlighten me sa comment section. Tapos ayun. Nasa labas sila ng venue, so yung mga unnecessary noise talaga is maririnig. Yun yung program sa school, ewan ko kung school ba yun, di ko alam kung basketball ba yun kasi may mga drums, may 3 points daw, something, narinig ko pa yon. Tapos yung motor, diba? So although narinig ko naman yung mga bara ni Sibil, pero I think hindi, although yes, parehas silang andito, parehas silang rookie, pero meron lang ginamit si Sibil na siguro para sa akin hindi ganun ka-epektibo since debut battle nga nila. So yung tinalo ka ng yung champion sa Cavite, something ganun, tinalo ko, tas ikaw pa kayo na tinalo niya. So hindi ko masyadong di ako makarelate sa sa bar na yun kasi di ko alam kung sino tinutukoy niya na kampiyon sa Calabarzon o sa Cavite na tinalo si Mot tas tinalo ni Sibil. So I don't know sino yon, kaya di ako masyadong di ako nakarelate dun sa part na yon. So yun, medyo nakulangan lang ako kay Sibil siguro sa effectivity ng punchlines na ginamit against Mot. So yun, tignan natin, baka mas ma-explain ko to sa inyo once marinig ko yung kay Mot. So game. Para at Mot, pakinggan natin, oh. Puro ka Mot. Tangina ang pangit mong bumira. Kung ako si Mot, ikaw tira-tira. Sibil, sino ba yan? 13 Caballero, Republika ng kanyang grupong pinagmulan. Sabi ng ilan sa aking napagtanungan, mabigat din daw yan. Pero kung gaano kabigat, yun ang di ko alam. Baka mainsulto naman pag tinanong ko kung ilang kilo ba yan. Sa paanong paraan mo ko hahamakin sa aking pagiging baguhan? Tuturing mo ko na bata? Pues nandito ka bilang laruan. Kaya wag kang magmalaki sa patintero, lamang sa likse yung maliit. Pag tinalunan kita, di yung luksong baka, payat ka, luksong tinik. Yung mga burda mo sa katawan, tila galing kulungan. O siya, bueno, saktong-sakto, pag pinabagsak ko, yun ang tumbang preso. Kaya wag mo kong tansyahin. Kung babase ka lang sa tingin, walang dalang lason, pero nakakamatay pag nagpatikim. Wala kang alam sa kung anong kaya kong gawin kahit payat ka. Sa akin, mabababoy ka pa rin. Oo, babuyin. Yan ang papel mo dito, si Raulo. Total mukha ka namang scratch paper dyan sa mga tattoo mo. Ganyan ako magsulat, binubuhos ko lahat, mapang-abuso. Pero sinasa puso ko yung pagsusulat bago ko sinasa ulo. Huwag kang mag-inaso. Ibinigay ni Enigma tong laban para sa'yo. Isipin mo na lang na alam niyang paborito ko ang bulalo. M-Site, tignan mo, bata mo. Alanganin na, lagay niya. Konting baliktad ko lang sa payat na to, sigurado, patay na. Wala kang halaga. Pinenta ka lang ni Enigma sa paraang di pinagbibili kasi bali-balik ta rin man Sibil. Wala ka pa rin silbi. Time 90 seconds, disiplinado. Time, paano? Okay, so debut battle pa lang ni Mot, pinakitaan na agad tayo ng anagram na which is style niya hanggang ngayon, no. Tayo na 2015 itong debut battle ni Mot, no, 2015. At isipin nyo kung nasa na si Mot ngayon. Finals ng Matira Mayaman, kampiyon ng Isa Buhay 2017. Sa sunugan hindi siya nagkampiyon din eh. Runner up, 'di ba? So siya yung siya yung undefeated sa flip top 13-0, 'di ba? So ang laki
ang laki na ng ano ng improvement ni Mot, pero kung ano yung estilo niya before, dala niya pa rin hanggang ngayon, no? At ayun pa rin talaga yung ano, yung lakas talaga sa ano, sa performance ni Mot. And yun, solid na round para kay Mot. At ito, sabi ko sa inyo, baka mas ma-differentiate natin to at mas maliwanagan kayo pag narinig natin yung round 1 ni Mot. So sa delivery, sa delivery, I think lamang na lamang si Mot doon. Mas marami yung mga punto ni Mot doon, especially yung yung bago daw niya kabisaduhin, no, sinasa puso daw niya muna yon, no, bago niya isaulo. So ang angas noon. Gusto ko lang yung sobrang simpleng linya, pero para sa akin ang ganda ng ano na yun, pagka-construct niya doon. Tapos yung payat, patay, sibil, silbe. So syempre kung papakinggan mo yon ngayon, 'di ba? Ngayong 2024, ay hindi na siya ganun kalakas, no? So kailangan mong ilagay yung sarili mo way back 2015 para ma-appreciate mo yung ganong linya. And yes, solid na linya yon. Direkta yung mga punchlines ni Mot para kay Sibil, at ayun naman yung wala kay Sibil para kay Mot, no? So sa performance, I think lamang si Mot doon. Sa retense, lamang si Mot doon. Sa delivery, lamang si Mot doon. Sa punchlines, sa punto, lahat lumamang si Mot sa pagkakataong yun. And sa lahat, no, sa overall ng round 1, I'll go with Mot sa score na it's a perfect for me. It's a 10-8. Malinis naman yung performance ni Sibil. Props doon. Maganda naman yun. Walang choke. Naitawid niya ng maayos, pero may kulang lang sa performance ni Sibil. Effectivity ng mga punchlines, hindi pa masyadong kumokonekta Unlike kay Mot na simpleng setup lang, konekta na agad, 'di ba? So, ayun yung pinakaiba. And I think Mot got this one sa 10-8, Mot. Banat si Bill. Dinadamay pati tato. Wag mo nang ulitin yan, putang ina mo ka. Kung si Owanax, tatatuan ko ng titisan, ikaw tatatuan ko ng pek-pek sa mukha. Ano, gusto mo? Tapos ano naman kung payat ako? Tangina na putang ina mo ka, isa pa. Di ba nasaktan ka nga kanina nung napag-usapan yung mga butas sa mukha? Kasi nakakadiri ka, mahiya ka sa madlang people. Pag inipo natin yung butas sa mukha mo, tangina ang lalim na dimple. Game, second round. Alam niyo bang ang pangit ng sumulat ng linya? Gusto niyo sample? Kaya, malalaman mo kung saan kabagay kapag sinampal kita ng brochure ng Avon. Wow! Tol, bakit ka may brochure ng Avon? Baka order ng makeup kasi nagpapaganda ng imahe. Tapos gusto pang manampal, halatang hindi to tunay na lalaki. Walang punchline, yung banat mo, nasisiraan ka na ng tuktok, panay sampal lang kaya mong gawin, kaya linya mo, walang suntok. Pero nag-improve na daw to. Halimaw na daw siya. So ano nang pinasasampal mo ngayon? Brochure ng Natasha. Yan. Tangina mo. May paghangsta-gangsta ka pang nalalaman. Feeling real G itong gago porket sumisindi lang ng halaman. Tapos kung maghamon ng away ang tapang, ginagawang chicken yung mga kabif niya tangina. Oy, hamon, chicken, beef, ingat tol, baka makarni ka. Masyado ka kasing mayabang. Kaya yung dugo ko sa'yo, kumukulo. Sige nga, kung talaga matapang ka, titigan mo ang mata sa mata. O, tumitig ka naman, uto-uto. Dahil ang sundalo ng rap, nakahanda sa kahit anong gulo at gera. May bibig na malamasyanggang, kargado to ng mga linya ko at bara. Paano daw kapag naubusan ako ng bala? Tangina, di ba nga always ready to? May nakareserba pa akong utak na matalas, di lang matalim at matutup. Si EJ nasa likod, si Husky nasa likod, si Lipcram nasa likod. So, tangina, makikita mo yung mga Battle MC 2015. No way back 2015, yung mga Battle MC na nasa likod, Husky, EJ Power, at Lipcram. Tangina, lahat sila mga malalayo na narating, no? Husky 2023 isa buhay finalist, Lipcram 2020 isa buhay finalist, and EJ, di ba? Kita niyo naman, no? Di na ako magtutalk about kay EJ. Tangina, kita ang panood niyo naman siguro yung isa buhay semifinals ng GL vs EJ, di ba? So yun, di ba? So nakakatuwa lang kasi 2015 pa yung battle na to, pero still hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon active sila, mga battle sila, galing, nakakatuwa lang yung ganon.
tulis na buto. Dahil yung estilo ko, cobra. Pag meron ka nito, wala kang talo. Yung estilo mo, wak. Pag meron ka nito, mukha kang gago. Kaya kapag ako ang kumubra, walang pumapalag, simot walang tira. O hindi nyo ata naging sabi ko, kapag ako kumubra, wala tong palag. Kasi simot, walang tira. Time, 90 seconds din yun. Okay, so eto. Malaki yung naging kaibahan ng round 1 ni Sibil sa round 2 niya. Kasi yung round 1 ni Sibil, sabi ko nga, medyo nakulangan ako doon. Naging technical siya doon. Na yung ibang references, yung ibang punchlines niya is hindi kumokonekta kay Mot. Pero sa pagkakataon na to sa round 2, nakuha niya yung attention ko, na yung mga jokes niya kumo-connect kay Mot. Ang ganda ng mga references niya, yung yung karne, hamon, diba? Mag-ingat ka, baka makarne ka. So, alam mo yun, nagustuhan ko yun. Tapos, meron pang isa. Kalimutan ko lang yung isa. Basta nakakatawa, may isang linya si Sibil na nakakatawa. Kaya para sa akin, nakuha niya yung momentum niya kaagad. Tapos, hindi nawala, no? Kumbaga, pagkaabot ni Sibil dun sa momentum niya, hindi naputol yun. Nagtuloy-tuloy yung momentum ni Sibil hanggang sa matapos yung round 2 niya. Kaya para sa akin, mas malakas to, mas kumokonekta to, mas effective to. At yun, yung mga jokes niya para sa akin, pasok yun. Nakakatuwa yun. So yun, Mot. Si Mot, walang tira. Kanina yun ay binalik ko na. Oo, tataas ka pero malalaglag ka rin, parang damit mo, tanga. Kung si Sibil, mahilig magyabang ng nilakbay niya. Sinusumbat pa sa kalaban kung anong binaybay niya. Dahil lang sa droga, di ikaw ang nagmaniobra ng yung mga paa. Utak ay nagkaroon ng maling takbo, kaya naging tamang lakad ka. O malamang sabihin niya, gasgas na kasabihang papunta ka pa lang, ako pabalik na. Kung ganon nagkasalubong tayo ngayon para bigyan na kita ng pahinga. Sa kakabilang mo ng hakbang anong gusto mong palabasin. Na matagal ka nang nagrarap, ba't nandito ka pa rin? Mukhang huli na ang lahat para pangarap mo pa ito pa rin. Kasi tiyak tatalikuran mo na ang rap matapos mo kong harapin. Pero magpasalamat ka pa rin. Ginulat ko ang mabagal mong lakaran pagkat matatakbuhin kita ngayon na parang biglang umulan. At payo ko lang, humarap ka sa salamin. Baka sakaling makuha mo sa tingin. Nasa payat mong yan, aba dapat makuha mo nang magpatingin. Huwag kasi puro rap, magtutulog ka naman at magkakain. Halos kulang na lang sabihin mo sa... So, kung napanood nyo na si C-Rhyme, guys, si C-Rhyme kasi, napanood ko siya, first time ko siya mapanood sa 1 minutes, yung batch 2. Kalaban niya si Saipa. Then, pangalawa kong nood kay C-Rhyme, laban niya kay Supremo sa Second Sight 13. So, ito, na-review ko na si C-Rhyme So, nung pinapanood ko si C-Rhyme, nung first time ko siya mapanood, nakikita ko na talaga si Mot sa kanya, no? Kung paano siya mag-deliver, kung paano siya, yung mga yung putol, yung gestures, yung, mga pamewang, na mot talaga yung galawan ni C-Rhyme Pero, sabi ko, alam ko sa pagkakasabi ko is, itong rookie days, no? Rookie days ni Mot. Ganun na ganun si C-Rhyme mag-deliver. So, shoutout kay C-Rhyme. Nakikita ko si C-Rhyme dito sa rookie days ni Mot, no. So, yun. Inano ko lang, siningit ko lang. Pati yung pati yung yung mga pamewang, yung gestures, yung deliver ng bawat linya, 'di ba? Ganun na ganun si Mot, 'di ba? At tara mo kung titignan niyo si Mot dito at kung napanood niyo si C-Rhyme before, masasabi niyo na halos magkamukha talaga ng performance, 'di ba? Makuha mo sa tingin. Nasa payat mong yan, aba dapat makuha mo nang magpatingin. Huwag kasi puro rap, magtutulog ka naman at magkakain. Halos kulang na lang sabihin mo sa amin na alien breed ka rin. Pero itong si Sibil, balita ko wala daw takot. Puta, nakakabilib. Sa bagay, san nga naman dadapo ang kaba kung wala ng dibdib? Paano mape-pressure kung wala ng dugo?
Sinuka mo na sa kakaubo, pati balahibo, takot nang tumayo sa marupok mong buto. Mukhang di nga uubra yung katawan nito. Anong ba laban mo? Headbutt? Paano mo ko susuwagin kung yung sungay mo nasa balikat? Aun 6, sir, salamat. Ikaw, wala kang dapat pasalamatan. Malalaman mo yan pag namalayan mo nang inalo ka pala niya ng kamatayan. Tayo mo ng banat si Bill. Okay, mahirap yung round 2. Pero para sa akin, sobrang balanse ng round 2 nila parehas. Si Moth, sige ganito, para mas malinaw. Pareha sila nag-jokes, pero si Moth kasi is binalanse niya yung mga bara, yung pagiging technical, tsaka mga jokes, no? Then kay si Bill, umpisa ng round 2, yun, puro jokes na yun. Then nakuha niya kagad yung momentum niya at hindi bumaba yung level ng energy. Kaya para sa akin, umpisa ni si Bill hanggang gitna, hanggang dulo, magkakapantay, no? Pantay-pantay yung energy na in-execute niya or na distribute niya sa buong round 2. And hindi lang yun, yung effective din, no? Effective din yung mga binitawan niyang mga jokes. Pasok yun kay Moth. Kaya para sa akin, sobrang laki ng tinalon ni si Bill from round 1 performance to 2. So, ayun. Pagdating kay Moth, sabi ko nga, nag-jokes sila parehas. Pero I think sa pagdating sa jokes, I think lamang si Bill sa pagkakataon na yun. Mas maraming jokes si Bill na tumama, na nakakatawa. Yun, ang pinagkaiba lang ng round 2 nila is si Moth is, hinalo niya yung bara, yung technical, yung mga jokes, di ba? So, hinalo niya. And, in the end, balance. Di ba? Yung outcome or yung result, balance. Ang nangyari lang is mas effective si Bill sa round 2 kasi nga iba yung atake niya, 'di ba? Pagdating sa round 2 ni Moth, andun yung technical. So mahirap, no? Kasi si Moth sa round 2 pinakita niya tayo ng pagiging well-rounded na battle MC. Then kay si Bill naman, nag-switch siya, no? From round 1 to 2. Focus, ganun. So, mahirap i-judge yung round 2, pero sabi ko nga, sa effectivity lamang si Bill, pero sa pagiging balanse at, diba, hindi mo rin pwedeng i-disregard yung returns ni Moth sa pagkakataon na to, kasi mix nga no? So, I think, bigyan natin to ng ayokong maging unfair, ayokong iboto si Bill dahil mas effective siya, ayokong iboto si Moth dahil para sa akin napakita niya yung iba't ibang elements ng battle rap, no? So ayokong maging ganon. So I think deserve ng dalawang MC na to yung tabla, no? So tabla to para sa akin, bibigyan ko to ng 9 points each. So yan, tabla. 10-8 sa round 1 in favor of Moth, then 9-9 sa round 2. So, hindi ko ite-10 si Moth dito kasi para sa akin mas effective yung round 1 niya. Then, hindi ko naman ite-10 si Bill dito kasi para sa akin yung round 1 ni Moth is yung round 2 ni si Bill is not enough to beat round 1, Moth's round 1. So, yun. Tabla ko muna to sa 9. Bill, pakinggan natin laban to. Magre-rebat ulit ako. Wala munang makulit. Alam mo kung bakit ako payat? Para malupit. Round 3. Pag-usapan natin si Mawing. Yung tropa mo, yung pinagkakalat mong istapador, tinutulungan kanyang humakbang yung karir mo, pero pagtalikod niya, agad mong tinatraidor. Ginagawa mong kupal yung kaibigan mo, kaya yung kagaguhan mo, subok na. Bakit mo nga ba siya ginagawang kupal? Kasi supot ka. Ngayon, mamili ka. Sasamba ka o makikipagpalitan ng suntok. Ingat sa pagpili, have fear. Dahil ako'y santo na may deadly punches. Putang ina, parang Saint Pierre. At oo, pareho tayong poet. Pero malaki pagkakaiba. Dahil ako yung poet na makata at ikaw yung poet na puro shit lang yung binubuga. At laos na raw ako sa eksena. Gago, kaya ko pa rin mag-trending. Parang Van Damme, ilabas mo, angas mo kasi hindi ko ramdam. Ako'y kabalyerong balot na bakal parang Gundam. Lahat na nakalabang ko napasigaw ng goddamn.
Alam kong hindi mo kayang gayahin yung ginagawa ko kasi don't have this ability. Pagkatapos kitang lumpuhin sa laban natin, doon ka lang magkakaroon ng disability. Kaya matutulig, matutuliro ka sa akin sa ayaw mo sa gusto. Matutunaw yung angas mo at matutupi ka ng husto. Matutupad lang yung gusto mo kung matuturuan kita ng leksyon. Matutuwa ka pa kaya kung matutusta ka ng parang lechon. O bakit ganun yung setup ng words ko? Alam ko naman kasing kapos ka sa kaalaman. Pinaulanan lang kita ng mga salatang mayroong matuto nang sa ganun may matutunan ka naman. Kaya binabalaan kita. Huwag mo akong bubulabugin sa mga bagay na hindi ka mapanatag. Tandaan mo, gamu-gamu ka lang, malamang sunog ka kapag ako nagpaliwanag at ako mamamayagpag sa laban na to. Kaya gagot, tabi. Malapit na birthday mo Walang may pake. Okay, yung round 3 ni Sybil, naging ineffective siya sa buong round 3. So, I think sa style na pinakita ni Sybil sa battle na to, masasabi ko na effective si Sybil sa comedy, sa jokes. Pero pagdating sa technicalan, I think may kulang kay Sybil kaya hindi nagiging ganun ka-epektibo yung mga na-construct niyang linya against Moth. So, yon. Banat, Moth, pakinggan natin. Ano yung mga sinasabi mong issue kay Maweng? Puta, maling balita. Mag-iingat-ingat ka, maraming namamatay sa maling akala. At oo, ayaw kitang gayahin. Tama ka. Tanga na. Ayoko lang gumaya sa tanga. Round 3 na, Sybil. Kailangan ko ng manigurado. Kahit alam kong tinapos ka na agad ng mga panimula ko. Kaya wag mo na balaking makipagpataasan pa ng ihi, tarantado, para mo na rin akong pinahintulutang ihian yung mukha mo. Tayo'y malabong magkatulad, kailangan ko pa ba naliwanagin? At isa-isahin kung anong mga pagkakaiba natin? Kasi ikaw, pag nagbitaw ng tapon, tapon talaga, walang katuturan. Ako, magbitaw man ng tapon, magbumuka ka namang basurahan. Ako, naging marunong dahil sa karanasan at mga mali ko. Samantalang ikaw, nagpapatulong lang sa drogang pampatalino. Oo, positibo. Positibo lang sa droga, ako positibo sa mithiin. Tinitira mo, gumugulong. Tinitira ko yung gumigiling. Ulit man yung oras na binigay sa atin, marami pa rin akong ideyang ibinuhos. Dinadalawa ko yung ibig sabihin, kaya yung punto ko nagiging puntos. Ako si Enigma mala Santa Claus. Pero sir, ba't ka ganyan? Binigyan mo ako ng regalo, rapper lang, walang laman. Pero total, nandyan na rin naman. Sige, susulitin ko na yan. Iisipin kong may regalo akong binubuksan, kaya pupunit-punitin ko na lang. Ganyan ako sa sulatan. Tapos may kinalaman sa panahon. Bukod sa pamasko, pasabog ko'y pambagong taon. Pero dito tungkol sa selebrasyon, kundi sa yung nakatakdang pagpanaw. Mag-aakinse pa lang pero katapusan mo na ngayong araw. Kaya pagdating sa rap, hindi ka na makakapagbilang o makakapagyabang ng yung libu-libong hinakbang. Kasi pagtapos kitang lampasan, natumbasan ko na din yan ng 100 lang. Time, flip top, magigay para sa laban niyo. Kinalbo ni Moth sa round 3 si Sybil. Yun lang yung masasabi ko. Ang napakaganda nung mga setups niya dito. Sobrang effective ng mga punchlines niya. Lupit nun, men. Ito yung ito siguro yung masasabi kong hindi hinaluan ni Moth ng mga jokes tong round 3 niya, pero sobrang effective, diba? Yung pagiging technical ni Moth pinakita niya sa atin at pasok lahat ng references ng angulo kay Sybil. And unlike kay Sybil sa round 3, medyo lumaylay, hindi naging consistent. Ang ganda ng round 2 niya no? So I'm expecting na matutuloy niya yung ganong performance or may mga pasundot-sundot na jokes ulit para makuha yung momentum niya, pero wala, no? Hindi bumaba talaga. So final score ko kay Sybil is 25, no? 8, 9, 17 plus 8. 8, 9, 8 ang score ko kay Sybil. So that's 25. Kay Moth naman, pinakamalakas niya yung 1 and 3. So that's 29 points. 10, 9, 10. Yung round 2 lang medyo nakulangan ako Pero 1 and 3 para sa akin sa perfect para sa battle na yun. Lakas ni Moth dun sa round 3 na yun. So I think round 1 and 3 is magka-level talaga. Round 2 tinabla ko. So yun, pinakamalakas ni Sybil yung round 2 So 1 Moth, 2 tabla, and 3 Moth. That's 29 to 25 Moth ako dito. Flip top, round 6, day 3. Grabe yung laban na yun. Parehong bagong abangan sa 2016.
Mot versus Sibil. Magiging isa pang best para sa kanilang pareho. Ang boto, 3 urado lang tayo ngayon kasi yung 2 urado sa yung susunod na laban. Boto 3-0 para kay Mot. Shoutout nga pala kay Master Sanctus, kay Maweng, at saka sa mga buddy, TNG, BMSC, King G, Stay Chill Clothing, saka sa lahat ng tropa, family M. Salamat. Shoutouts kayo. Yo, shoutout sa sabi ko, salamat sa pag-support palagi. Mot, all 3 rounds. Technical, at first sumasabay si Sibil. Technical, tas medyo pababa eh. Tas mas consistent si Mot. Tas astig din yung rebata niya, ginamit pa yung t-shirt. Sobrang astig ng part na yun. Ayun. Album ni Apop 2016. Balaki nga pala. Ayun, Mot rin. Batilyo 2015. Okay rin yung pinakita ni Sibil, pero mas natripan ko yung pagiging coherent o structured talaga ng verses ni Mot. Okay yung mga konseptong pinaglaruan niya. Mot. Blind rhyme. Isipin nyo, ganito lang yung venue ng Flip Top 2015 at tignan nyo yung venue ng Flip Top ngayon, especially yung senior share na nakikita nyo naman siguro yung crowd doon, diba? Grabing improvement. Props sa Flip Top. Mot versus Sibil, binoto ko si Mot, pero sobrang lakas rin ang ginawa talaga ni Sibil, pero yung mga landing ng punches, mas maraming lumalanding para sa akin kay Mot. Mot, yes. So yun, Mot. So yun. Ano pa? Ayun. So shout out kay Ronel Balbuena sa request mo na to, Mot versus Sibil. So yung 3 judges binoto si Mot ng ng all 3 rounds, I think. Ako lang yung nag-iisang bumoto ng tabla sa round 2, pero ano lang 'yun eh. Appreciation lang 'yun sa sulat ni Sibil kasi nagustuhan ko talaga 'yun, and ayoko i-disregard yung yung tapatan nila doon kasi maganda yung readings ni Sibil. Maganda rin yung sulat ni Mot doon. Magkaiba lang sila ng naging estilo sa pagkakataon na yun. Pero ayun, parang kumbaga ang lakas ng pinakita ni Sibil sa estilo na ganito, ang lakas din ng pinakita ni Mot sa estilo na ganito. Kaya ang hirap ipagbangga eh. Kaya yan, just to be fair, tinabla ko yun. So ayun, okay lang, wala nang problema na di rin masyado nag-explain yung mga judges, pero yun, shoutout sa mga shoutout kay Ronel Balbuena. So sana mapanood mo pa to, sana maabutan mo, sana active ka pa sa channel natin. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.